So kung may purchase to acquire something by means other than decent, obtained by paying money or equivalent. So pagpalit. When we say procure, get something by someone, action or effort, get possession of, obtained by particular care or effort. So ang kasagaran makarelate ra nino kanang gi-care nga nag-effort pud. Sige. Procurement tatang. What is procurement? Act of process or procuring, especially obtaining of military supplies by government. Also refers to acquisition of goods and Purchase mo na services, gamit ang procure, resulting proseso na services, siya. and contracting It's for work process of by acquiring, procuring. purchasing. Ba? Si Alben, pwede ra ko pa mute gamay. Thank you. Sige. So in other words, procurement is a process of acquiring, processing of goods and services, consulting services, and other contracting for infrastructure projects by the SLPAs. So kabalo naman yung tanong nga atong gina-purchase goods and services, consulting services, na ba yung mga nagapa-consult wala kay sa to contracting of infrastructure na ataan na yung mga nag-procure some of our PDOs katong nagpa-construct og project nila nga mga buildings para mas mapadali ilang ipa-construct so sa ka-firm para uniform og nya di sila maglisod pag-provide og program of works at the same time as built after ma-construct ang project iyang gipa-construct sa constructing firm so na sila kontrata pwede rin na sa to karon guys. Why association procurement? So balikan na to. Mungkin sa may familiar and CDD kung gikan sa kalahi. Community-driven development which is naka-anchor siya give control of decision and resource to SLP association. So mo tanan na siya no atong emphasize during sa ato ang meeting sa association nga ang pag-procure mo gyud ang since na-download na ang grant sa atong SLP association. So ang nai-control o decision ani sa pag-procure is ang atong association which is ang PDO sa field is mo guide lang tana sa ato ang implementation. Mo guide sa aron sa ang mga items nga dapat i-procure nga naka-incorporate sa ato ang mungkahing proyekto or modality application form. So mo dapat to no kung nabuhatan na to association procurement plan if ato tong ipakita sa ilaha o i-explain sa ila unsay dapat ma-procure asa nga pilay limit sa per items nga i-procure. So diha dapat no. Another is CDD treats people as assets and partners in developing process building on their institution and resources. So, and I hope kani ang atong pag-treat po sa atong mga partner beneficiaries sa field. Procurement is also a way of empowering SLP Association through their participation and management of the procurement activities. Yes, magit ni siya ang kuan na to nga gina-empower na to atong association na pinaagi sa pag-procure kabalo sila unsa ang pag-manage o pagpalit ang mga items nga naa sa ilahang proposals. From the start pa lang daan no sa pag-craft sa ato ang project proposals o pag-identify sa proposals isa na gyud asa dapita i-procure niyo mga items nga dapat paliton. Dito pa lang daan ni gawas na ni siya nga kabalo na lang atong association o na-empower na nato sila mangita og mga suppliers sa ato ang projects. So why associations procurement, man? So acquire the best quality of goods, work, or services with the most economical considerations. So this time guys, kay actual man gyud nga procurement ning ato ang buhaton, wala naman siya ni agi atong niagi nga process nato nga magbuhat patag RFQ, request for quotation form which is hassle kayo no taas ang time nga atong agian. This time is mag-withdraw lag cash tapos ang cash ihatag sa procuring person or sa procurement team then diretso bayaran ang ilang gi-procure based dito sa ilahang association procurement plan. So simple gid kay siya din atong ensure nga naay official receipt. Pero nganong isa man gyud sa pinakamakadugay sa ato is walay official receipt na human na ang project, na procure na ang project. Almost months na wala pa gyapon tay official receipt. Nganong wala man siya. So siguro nakaligtaan ato na lang ingnon nga nakaligtaan. Aw. What can the agency benefit? What can the agency benefit? So isa no nga ato ni siyang ano kay ensure judicious utilization of funds, fund release.
Kay para pud no mas kuan makita nato, isa is malikaya nato nga ma-findings ta in the future. Faster delivery of services magutana ni siya ang pinaka-importante pod nga ana since tagaan na tag 90 days sa implementation sa program. As PDO, dili na to i-utilize ang 90 days kung nakita na to nga ang project is mas pwede ra siya 1 week, 2 weeks, or 1 month nga i-procure para mas ma-meet pa na to, makarelax pa ta. Ma-meet na to ato ang target o makarelax pa ta sa time nga 100% na liquidate na to ang project. What do we procure? So, procurement of goods and services, work or infrastructure projects, and consulting services. Paspas ra ba guys or okay ra? Sakto ra. Sige. When the goods and services refers to all items, supplies, materials, and general support services which may needed in undertaking the project-related activities or in operations of the SLP associations. For example, the equipment, furnitures, office supplies, construction materials, seedlings, or trees, handles. So kasagaran sa to ano kay diha mo yung perminti sa mga goods sa atong mga general supplies ka sa atong mga consumer stores, mga walang kamatayang consumer stores nga project. Okay. Which is para lang dili kay ta ma-demoralize at na po siyang gi-superstore. Oo. Okay, sobra naman kay ang general merchandise sa consumer store. But in reality, mao ra gyud gihapon siya. Ato lang siyang gipanindot. But bitaw no, sa ato lang gi-innovate ang project. Sige. Sana ato na siyang i-do away nga mga projects. Mangita tag project ng mga mga innovative projects sa area which is resource-based and community-driven. Goods and services also refers to non-personal or contractual services such as fabrication, lease, repair, and maintenance of equipment, tracking, hauling, security, rental of venues and facilities, hiring of short-term resource persons. But kani siya wala ni siya sa ato ang guidelines sa atong seed capital fund pag-utilize sa kaning short-term resource person facilitator. Catering services for workshop wala na siya. Attendance for external trainings and seminars, but part siya sa goods and services nga discussion. But sa atong guidelines, na tayo limitation on sa ang possible nga i-procure. Pwede tayong fabrication, lease, repair and maintenance sa atong building and equipment, pero kaning kasagaran kaning tracking and hauling minimal lang natong ikuha no. Kanang security rental of venues and facilities wala kayo taan na, and the rest sige para pod maklaro sa tanan. Iba si manggod since nabutang diri ag-assume nga pwede. Sige. Basahon na to unsa ang meaning sa seed capital fund. Unsa ra pod iyang limitation. Work and infrastructure projects refers to undertaking to construct, improve, upgrade, rehabilitate, demolish, repair, restore, or maintain small-scale infrastructure and all types of physical works and other common service facilities such as well as physical labor to complete such projects. Pero guys, tana no ato na ning iklaro sa tanan nga once naka-reflect sa ato ang project nga renovation of building, tana dili mag-construct kay lain kay tangang PDO no lain natong mindset kay nakabutang sa project proposal kay renovation pero sa actual kay kung gi-construct ang project na 49,000 nga mura siya og payag or payag ra man gyud siya. Pero mas tana ang karon mo nang gi-upgrade na to ang construction sa atong project nga 100,000 to ensure nga kanang decent or nice pagka-construct ang project nindot siya ba nga makita nga SLP project ni siya funded dili mura siya sari-sari store so mo nang ato na siyang i-remind sa tanan no so pwede siya kung nanay building then need lang i-improve so pwede improvement sa building or rehabilitation para ma-ensure na to nga manindot ato ang project dili na to ikuan nga nakabutang dito construction of building pero gi-renovate ready ay. So, ato nang i-change atong kuan guys sa pang proposals. Next, principles of procurement. So familiar ba ta ani? FITA.
So unsa man ni siya? Atong isa-isahon ang FITA, fairness, effectiveness, economy, transparency, and accountability. So these are the principles of auto procurement, no, na atong ginagamit. So mag-start sa fairness. This is the quality of making judgment that are free from discrimination. So kung mag-procure daw ta, dapat dili ta mamili as long as nakita nato nga na quality atong project, a product na atong i-procure. Kaya sa imong daw na biases pod mahitabo tungod kay amigo or something naka-establish na ang PDO sa kadi nga supplier, dito na lang gyud tanan gi-refer bisag na ay mas barato. Sige. Procurement should be provide fair and equal opportunities to all competing bidders by ensuring fair grounds for competition where no single bidder influences the outcome of the process. Sub So, klaro man siguro ni no nga dapat fairness sa pagpamalit o sa pag-procure sa atong mga item. Walay discrimination sa atong mga suppliers o nga ato ang palitan. As long as kaya i-provide og naay official receipt atong suppliers, pwede ra yun siya para makalist sa ato ang mga expenses. Kaya based sa akong experience na yung mga PDOs nga naraman ta sa probinsya pero tuwa nagpalit sa other province which is dili siya justifiable ang expenses. Effectiveness. Where processes are simple and streamlined to encourage communities to plan and implement some projects that will redound to their benefit. Procurement should also be carried out in the most cost-effective manner as possible. Yes, dapat no atong ensure yun nga kanang pag-procure na to is kanang cost-efficient ni nga mga project atong nga product na atong i-procure. Sige. Economy. Conscientious management of associations' resources. It should ensure that communities obtain the optimal benefit from project through process that promote value for money approach. So, mo gini atong ginatanaw sa ato ang project no nga ma-ensure na to nga ang value for money is mabagid na siyang nasa to ang items nga mga napalit or atong project nga na-establish. Transparency, ang pinaka-importante sa tanan, no? The public community has the right and the means of examine the process of decision making. Procurement policies and procedures should be clear and should be open in its implementation. The community should be made aware in important decisions, ensuring that the rationale behind such decision and action are understood. So, always gid nato ni siya ano sa atong mga associations no transparency from the start pa lang sa pag-procure kay kwarta ra ba ni nga cash atong gigunitan ipakita gyud nila unsay nagasto i-present siya pilay resibo at the same time after nga ma-procure ang tanan na post assessment kung unsay napainan sa ilang grant na napalit para na transparency sa tanang members. Aware sila kung pila ang grant nga na-utilize, pila ang cash nga na-utilize sa ilang pag-procure sa project. So, and last is accountability. All the roles and responsibilities, as well as the liabilities of the community officials and those individuals who are directly or indirectly involved in the procurement and in the implementation of contracts, including private parties that deal with the community, are legally identifiable. So, sa kani guys no nga kuan atong kani nga principles accountability as PDOs nga nag-implement aning mga projects no we are accountable sa pagkuan sa atong mga SLP associations but and I hope dili ta magpalabi nga pag dili palabian nato ang atong accountability kay namang good uban giako na nila ang pag-procure but nakita na ko nga dili dapat buhaton sa PDO nga sila ang mag-procure personally. At the same time, walay transparency nga nahitabo. So likayan ta na. So let's proceed to the method of procurement na ni siya sa ato ang manual but sa ato ay association shopping atong ginagamit. Kaning association public bidding kuan lang ni siya pag 1 million and above
ang atong grant nga na-receive sa atong association. Since wala man nakaabot og 1 million and above, so nata sa association shopping. See, this is 10 days kung may mga forms no nga ginagamit. But sa tuwa wala may mga forms nga ginagamit. Direct procurement man, simple procurement ang process. Ana mas simple pa diha, mas lesser number of days pa ang pag-procure sa atong mga items. And I hope mas nga na ang ato ang mindset as PDO nga mas mapadali. Then sa katong mga naay construction sa project, atong project is mga 200,000, 250,000 ang maximum nga grant nga per construction. Tana atong i-limit sa atong supplier is 45 days no maximum sa pag-construct sa project. Nalay mga cases nga dili dayon ma-construct kung panahon o ang weather condition atong giagad tungod kay ting-ulan, siguro kana nga case buhat lang tag sakto nga report nganong na-delayed ang implementation. But we encourage everyone nga kung nay gani ipa-construct nga project, maximum at least 45 days. Tana. Sige. Di na ko na-discuss mo ni siya ang sa local shopping sa una. Proceed. Yes, pwede. Sa procurement preparation meetings, muna siya mga pinaka-importante nga part no sa ato ang kalabi na karon nga part nga dapat natay pre-procurement conference nga mahitabo sa kaning pag-conduct og procurement preparation meeting. So first, isa sa mga objectives nga nung mag pre-procurement meeting ta o project procurement meeting kay atong i-finalize ang association's procurement plan. I know na anay mga plans nga nabutang sa atong mga proposals but ato na siyang i-print o ipakita sa atong association no. Na-observe na mo sa pagbaba is na mga pipila ka associations nga until karon wala sila i-copy sa ilang approved project proposal. Wala po sila kita kung sa day dapat ang ilang i-procure. Na may bago na tuan nga ang PDO ra gid ang ga-procure sa tanan projects. So I hope malikayan na tanha. Dili na mabot sa toa. Kay as part sa mga directives sa toa, since nag-start sa implementation nga dapat wala gyud involvement ang PDO sa pag-procure sa project. Then finalize association procurement packages. So kung inyong project is per package, i-finalize na nato asa na po ma-procure, ma-well planned na siya o sakto ang per package so say dapat ma-procure ana pilay amount. Then kung filling out of procurement forms, wala naman ta nagamit og mga canvas, mga abstract, so dili na kay ni siya importante. Ang ato is kanilang duha, ma-finalize ang association procurement plan o ma-finalize ang per packages atong i-procure nga mga items. Kinsay dapat mo attend during sa procurement. Kung ang atong association na bids and awards committee, wala naman siguro taan ni karon no, procurement team lang siguro. Project implementation team na bataan ni sa atong grupo or sa atong kada associations. And procurement team. Sorry sa akong presentation ako gi-edit nga part since last 2019 last ko ni gi-present. Mo ni siya ang compose sa atong association procurement team. Procurement team na I-hope na ani sa grupo, na ni sa ato ang kuan. Then monitoring and inspection team, mo ni siya pinaka-crucial nga part ning duha no sa atong pag-procure karon. Then PDO, LGU representative, BLGU representative, all members of the associations. Mo ni siyang naatan na during sa pre-procurement conference. Dili kalimtan ni guys no ni procurement team og monitoring and inspection team. Kay kung naay mo procurement team, sila ang pag-procure. Pag uli sa ilang mga items, dapat sugaton sila ni monitoring and inspection team. Sila ang mo-receive sa tanan item. Before i-display ang tanan items, inspect na siya isa-isa bago naka-display. Dili kay diretso na siya pang pricingan. Wala lang niagi og niagi sa monitoring and inspection team.
Para po tana ba nga ang mga members dili mingon nga si president, si treasurer man ang ga-procure sa project namo, gapamalit, wala man mi na-involve as member. So dapat tanan members tagaan og role sa ato ang implementation, labi na sa procurement kay kung ano ba na siya, murag diha ra ba tanan members mag-apil-apil kay kwarta na ang involvement. Basta kay kwarta ganing isgutan, tanan members interesado gyud kaayo. Sige. So during pre-procurement conference to be presided sa ato ang president or chairman sa ato association. Discuss the following materials to purchase based on the EPP. Unsa day dapat paliton base sa atong association's procurement plan. Kanus mamalit, kinsa ang mamalit, asa mamalit. Kaning where to canvas ato na nang i-change kay diretso naman ta mamalit no. Ikapoy na kog edit ana nga part, sorry. Schedule on venue of opening sa evaluation sa Canvas, wala na siya, filling of forms, checking of documents and other matters. Kanilang yun pinaka-importante ning duha ka discussion no, materials to purchase o date, when, who o where. Kana isa gyud na sa to during sa meeting. Dapat may balaan kanus aman mamalit ta. Kay na naman ang kwarta kanus ang mag-withdraw, kanus ang mamalit. O once ma-withdraw na ni treasurer, kinsa ang mamalit para ta na pod na sakto nga transparency na gitong procurement team nga sila ang mamalit og ma-identify po daan asa dapita mamalit kinsa nga mga tindahan na atong palitan based sa mga items nga naa sa association procurement plan. Okay? Okay pa ba ta? Thumbs up daw be kung okay pa ba ang tanan? Itagan salamat sa mga nag-thumbs up. Sige. Procurement package atong i-discuss is a group of similar goods, works, or services that can be purchased from one supplier or work items that can be performed or implemented by single contractor. So kung may tag sample hardware materials such as cement report, so isahon tana siya tanan no nga pag procure kung sa hardware materials. Kung in areas where all required materials can be taken from many supplier or if all suppliers in the locality can supply all these materials needed, does package it also one. So per package siya para mas mapadali nato ang pag-purchase. No, isa na sa mga rason nga ng per package para mas dali siya i-account. O based dito sa ato ang pricing sa atong association procurement plan, ma-check na daan pila day ang kantidad nga paliton aning per package o kaning nga supplier. So ma-identify na nato. Base sa ato ang pag-monitor pod no, wala kayo ko'y nakita nga mga ani sa ato ang association pre-procurement conference nga nahitabo. O wala siya na plan out asa dapita mamalit basta kay namitingan lang kana nga mga adlaw mag-procure na pero wala kay siya na plan out asa mamalit, kinsay mamalit o pilay paliton ana kada supplier possible. Kay para pud bang ma-estimate na nato ang ato ang mahibalaan na daan sa atong association pag uli so kabalo na taa kani kay mga hardware materials mo ni gining maximum kantidad mo ni base sa ato ang resibo check nato ni bangga ba siya no nga na tana kay para dili pud ta mag over purchase nabay nag over purchase na tong association daghan base sa ato ang pag-submit og liquidation. Kaning delivery of goods isa sa mga pinaka-importante ni siya no. Dilibot pasabot nga giuli na ng mga items o gi-deliver na ng mga items idiretso display balik-balikon ko ni nga dapat na tay MIT inspect the goods against the delivery receipt and the purchase order. Pero sa ato karon since wala naman tay purchase order nga ma-provide kay wala man tay documents gina-provide na karon, only simple procurement man siya, delivery receipt ug unsa ang item nga naabot. So natay MIT nga ma-inspect ana. Monitoring and inspection team na sila. MIT sign the purchase order if accept and stamp inspected. Pero sa toa dapat ang ato ang monitoring and inspection team mo sign sa delivery receipt kung sakto tong na-deliver ba to tanan ang naa dito sa delivery receipt kung walay delivery receipt katong OR nga kung sa dagko nga mga mall katong taas nga OR nga mapapa ra gani siya pila ka bulan
Pwede to siya ipotocopy dayon pagkahumano nga once na to siya aside sa official receipt na amang yun to siya ma-provide sa mga consumer store, ipotocopy to siya din mo tayo to mo perma si MIT dito out to kuan inform nga sakto ang deliver based sa official receipt nga gi-deliver or delivery receipt nga gi-provide, no? Klaro na ba? Okay. Sige. MIT, if accepted, turn over the goods to the storekeeper. Pero mao di siya nga process nga wala kayo nasunod. Naman tay na-identified labi na mga tindahan na identified nga tindero pero pag abot sa mga sa mga items nga gi-purchase diretso ra siya i-display, wala siya niagi sa MIT, wala po siya niagi og turnover sa gikan kung namagay nag-inspect, wala po siya na turnover dito diretso sa ato ang tindera nga mo ni siya ang mga items nga na-deliver para klaro. No, naman galing dili siya kay documented. Pero balag di documented as long as niagi sa process nagkasinabot o clear ang ilang understanding sa ilahang na purchase para na transparency. Storekeeper o bodeguero sa kuan siya sa siguro kung may mga construction natin mga bodeguero pero since wala kay construction nga to diretso purchase o atong ibaligya sa atong mga projects dili na kay siya applicable mo siya mo receive of goods by signing a purchase order stores the goods and prepare stock cards. So, kung na mga construction, pwede po din nato siya i-apply, no? Nga na ma-assign as bodeguero para nga kanang tanan materials nga for construction, ma-account na siya. Dili na siya mga wala. Base mo inig-deliver, butang lang diha, wala saktong area, asa na siya, kinsa ang na-assign anang magbantay para ma-ensure nga sakto ang safekeeping sa atong mga materials. So, dapat na bodeguero, storekeeper pod sa atong association. So, payment of goods, process payment on delivered items. Kita dili na kay ni siya applicable kay sa tua, gidiretso naman nato gibayaran once niadto na ang ta sa tindahan, cash man ta ni bayad, no. So di na kay ni nako i-discuss. So gamay nga papyaw about records of the meeting. So records of the meeting is document that details what transpired in a particular activity. So sa mga PDOs nga kung ipangtawagan no during sa pag-start sa pag-procure sa once ma-download ang Chiki, isa sa akong pangitaon is nagkandak na ba mo og meeting? Asa man inyong minutes of meeting ana? Unsa day detailed ana sa inyong meeting? Muna siya isa sa mga sa mga tao nga kung natawagan sumalangit na wawa naman sila. Nakita po na ako ang isa ni sa reason nga nung until karon wa na liquidate ilang project kay wala na well plan ilang mga pag-procure. Na procure man galing ang na-implement ang project walay mga resibo mo nang until karon wa na liquidate. Bato-bato sa langit, matamaan. Okay. Specific argument and agreement must be captured and written on the minutes in order to understand the level of decision made by the group. So kung sa may nasabutan sa grupo o kung sa may mga na-discussan, dapat mo reflect siya dito no sa atong minutes of meeting para aware ang atong ang grupo, ang atong associations unsa man galing ang nasabutan. Dili kay magsabot si PDO lang o si president or si treasurer. Sige, mga suggested content lang ni sa atong records but dili siya necessary nga i-follow. Pero basig na mo mas nice pa ani nga version. Pwede ra gid kayo. Sample lang ni ako ang presentation. So, the title sa meeting, minutes of pre-procurement conference, baka may tabo, asa ang location, pizza, unsa orasa, kinsay participants o unsay proceedings, unsay discussion. Mo lang na siya simple nga procurement records of meeting, no? Then, sa mosulod ta diha say observation, agreement, disagreement o queries sa atong member, closing activities, unsay next step once ma-procure na to unsay mga next steps mahitabo ang activities, adjournment prepared by procurement team, barangay secretary pa diri and base PMC kalahi pa man ni. Sorry, but
Well, sa atong SLP secretary and ato ang SLP president. The minutes is better appreciated if it is handwritten. Pero, lagi, mas okay gyud siya nga handwritten kay actual man based dito sa atong adlaw nga nag-meeting, no? Nahitabo. Sample lang ni nako gikuha sa presentation sa kalahi nga ni ilahang minutes of meeting sa pre-procurement conference. So nay mga pipila ka mga video nga gikan sa kalahi or familiar na ani or nakalimot na po kay dugay-dugay na sa kalahi. Like ni Ate Adelma. Nagans. Bitaw ni tingog si Ate Adelma. Unsa may imong unsa may imong pangutana te before ta mo proceed te. Sige te, kay nag-hands up man ka te. Unsa man to te? Na clarification, queries? Pwede ra gyud ka mo tingog te. Sige daw te, be. Sir Rodel, instead nga koan, thumbs up, nahimong koan, thumbs up. Ay, okay. Instead nga thumbs up. Sige te, salamat kay te. Katong mga kaubanan nga mga videos, wala ba yung mga queries, clarification sa ato ang presentation? Nasabtan ra ba? Okay, since silent man ang tanan, no? Kinasabtan na siguro. Go. Then other matters, no? Turnover of approved project proposal to SLPs. Nga to ni siyang kuha na to ni karon, i-work out na nato ni siya karon. Once deposited na ang kwarta o ang cheque sa ilang SLP account, dapat mag-print ta og project proposal nga approved. Then i-turn over na to sa atong association o natay i-obase ipa-receive na to sa atong mga SLP associations. So mo ni siya isa sa mga directives nga under siguro sa RPMO, under kay RPC ang pag-turnover og approved project proposal sa atong mga SLPs. So don't forget guys, mag-turnover ta sa atong SLPs, pangitaon ko ni sa IPC sa directives nga part, no? Nga natay transmittal nga nagpa-receive ta og approved proposal ta sa atong SLPs. At the same time, dili na mo matingala ani kung mangita ako sa baba pag mag-failed ang RPMO, mangita sa approve or even mga PO staff mag-failed sa inyong individual associations, mangita mig approved project proposals nga pang-receive sa atong associations to ensure nga aware sila unsay dapat nila paliton. Then presentation sa SLP business operations policy, no? Since mag-start naman sila sa ilang operation, dapat isa po na siya nga ma-discuss sa ilang association. Bago tana sila gani mag-procure na meetingan na nila ang business operations policy kay para klaro sa ila unsa di ay ang roles and responsibilities per members og unsaon pagpadagan na sabtanan nila ang dagan sa ilang project. Once ma-procure na ang project ko kabalo na sila unsay mga possible, unsay mga i-consider sa pagpadagan sa atong association. Dili kay basta kay na ang kwarta na diretso purchase walay palisiya unsaon pagpadagan ang project sa atong association wa na nagkadimaw atong mga association, no? Then another one na atong i-discuss pod is ang pre and post construction conference kay daghan kay tag mga nalan tayo daghan construction karon nga mga projects sa 2025 implementation, and I hope moagi sila ani nga process para mas mapadali ang implementation. Dili ni siya buhaton nga rason nga dugay kay naay construction, dugay na liquidate ang project kay naay construction. Kana klaro ta ani tanan hamon nang ka-discuss ta ani karon kay basig mo na pod ni reason nga nung delayed ang implementation sa 2025 kay naay construction. Diha sa prep, sige, proceed ta. Sa first na kong discussion, yun ang objectives na niya. I don't know. Sige, start na sa turnover of project proposals. So, ang pinaka-main objectives na to is ma-explain ang purpose of turnover sa ato ang SLP case folders, sa atong mga SLPAs. Okay. Then, ma-highlight na to ang roles and approve project proposals in guiding purchases. Ma-walk through na to step by step ang turnover process, then ma-clarify ang responsibilities o sa atong SLP association o sa pod ang mga next steps nga buhaton. So kung i-turn over na to ang atong approved project proposals.
Nganong i-turn over man nato, nganong mag-matter, nganong kinahanglan bagid ni siya. So ensure SOP ownership and accountability. So since pag-craft pa lang sa proposals until sa pag-start sa implementation, approve na ang proposals, dapat na sila copy para na sila ownership sa ilang implementation ug accountability. Dili kay ang PDUlay nakabalo unsay dapat i-procure sa association ug since wala man kabalo ang association sa i-procure, ang PDO na pod ang namalitanan. Imagine, 6 million yung project dito sa community, gipa-withdraw niya ang tanang cash o gihatag sa PDO. Si PDO ang namalitanan. Milyonaryo. Karon first time na ako nakabati nga na milyonaryo nga PDO. In 1 week. Sige. Naglagot ko ano guys. Provide clear procurement roadmap. What to buy, unsay mga specification nga paliton base sa items, kung equipment ang paliton dapat klaro unsa ang specs, pila ka buok no para dili manobra. Then helps prevent mispurchase and audit findings. So kanita na kaligtaan ta ang dili na to makuan nga natay na miss of purchase nya ma findings ta kay wala naa sa approved proposal nya kuan madugay na noon ta kay magpa-change patag project proposal na pod pa-approve na pod ta otro kay change ang mga items nga i-purchase. And I hope malikayan na na. Kung namon galing na kato na gyud tong pinaka-crucial nga part tungod kay dili na gyud siya based sa assessment, ang feasibility di na siya applicable, no? Foster transparency between PDOs and SOPs. Sige. Content of the SLPK's folders, approved project proposal, procurement plan, or work of program of works. So I hope naani siya dito no? Letter of approval or grant release na naman siya kaning checklist sa template sa RFQ dili na siya kay required kay kasagaran direct purchase naman ta. Then previous reporting if any. So kung naman yung mga reports. Pero kasagaran kaniya majority kaning nasa taas. Approved project proposal, procurement plan o ang program of works, building design, mga dapat naa sa ato ang case folders. Focus on approved project proposal, what it contains, say project objectives and scopes sa atong proposals, aware sila, itemized list of goods and services, with specs and unit cost, then quantities and total budget per line items. So ato na ning gidiskussan ganiya sa approved project association procurement plan, and ay gibalik ra ni siya para clear kay sa to ang unsa dapat ang ato ang ipasabot sa atong association nganong nasa ilang atong gitagaan nato sila copy sa approved project proposal para aware sila ani unsa day items nga pamaliton, nila kabuk paliton o tagpila po dapat ang maximum ug minimum ang budget line per item nga paliton, no? Aware sila tagpila ang cost. Dili kay magpatakag palit. Then step-by-step turnover process, review sa proposal with SLP officer, sign off di na kay siya kuan. PDO and SLP certified receipt of folders content man siya ang atong acknowledgement receipt nga transmittal. Then ma-walk through nato sila sa procurement templates, di na kay siya kay kuan sa tua. During sa meeting ma-discuss na siya. Question and answers, SOP, what to purchase or process, partnerships at ang pre-procurement conference, ma-discuss na siya. Document handover, collect signature and file copy to at MMO. So di kay siya nagabang hitabo na siya during pre-procurement conference. So ang reminders and compliance, always stick to quantities and speak in the approved proposals. So tana no diha gyud ta magtan-aw sa atong association procurement plan o sa atong modality application form, pila ra gyud ang amount, dili na ta magpalabi og change. Especially karon nga gina-check na ni kuha tanan natong liquidation guys. Mag-careful gyud ta guys kay para di na ta ma-findings pa. Use the provide templates for every document, keep originals and provide copies to SLPs. Kanipod guys, di na to kalimtan nga once nag-purchase man ang atong association, original nga official receipt ang ihatag sa tua, ang photocopy ilahang copy. Dili kay during sa atong pag-visit sa atong association, mingon ang association gihatag man ako kang certain ang among liquidity, among mga resibo wala man mi copy.
dapat always na to i-advise nga mag-photocopy sila sa mga original receipt din na dapat sila ipabilin sa ilaha. Late or off-speaks purchase may trigger the audit queries. So far, natay mga audit queries mahitabo sa mga pipila ka areas due to na mga audit findings based pa lang daan sa procurement nganong na-delayed ang pag-liquidate sa mga projects. Imagine 2024 pa ang implementation unsa na ron nga tuig 2025 na. Hapit na mag 1 year wa pa ta naka-liquidate. So this time mo nang ato ni siyang gibalikan ang simple procurement para our taon sa dapat i-consider. Sige. Other matters na itong next presentation is ang presentation of SLP Business Operations Policy. Tanan na ba nakakitaon sa ning dagway sa SLP Business Operations Policy? O pangutanan ako, tanan ba PDO nag-implement ani sa atong associations? Sure? Kung gibasa ang mga nag-thumbs up man isa-isa, mapipila raman ako nagitaan. Sige. And I hope tanan na ay business operations policy ang tanan natong association. Nagbalik-balik raman si Gian. Aw. Wala ka. Ito. Later ako nang ipapakita unsay dagway sa business operations policy unsay content ato niya. Ako sa nang balikan ang business operations policy. From this time, proceed sa pre and post construction conference, balik ta sa business operations policy para makita nato unsay dagway niya. Pre-construction conference, say purpose nato nganong mag pre-construction conference ta kung natay building nga i-construct, align all stakeholders on project scope, timeline, roles, and quality standard before work begin. So kabalog dapat unsa may scope sa ato ang project, ang timeline kinsay may mga responsibilities ani, ang quality of standards kinsay mo correct, kinsay mo check pod no. Identify risk and agree on mitigation measures. So isa pod na siya kay kung nay construction ang risk gid ani is kung ang weather condition kay base og dili maka-start og construct tungod kay kusog ang ulan or unsa po dapat other mitigating measures nato ang buhaton para nga dili ma-delayed ang implementation, no? Then dili pod ma-ensure nga unsay mga pag once na check na nato ang mga item nga i-procure sakto ba pud to siya, wala ba kay mo kulang, di ba ka ta magproblema ani based sa ato ang naa sa program of works. At the same time, sa pre-construction conference, di po na ito ma-identified, no? Pilay cost sa labor, ipakyawon baka ni siya, kung pakyawon ni siya, pakyawon or kontratahon, kung kontratahon man galing, dapat na document nga gikontrata, dili bitaw ka ng storya ra nga pagkakontrata. Dagan kung nabisitaan nga, kanang construction projects, pero walay kontrata, mapakita ang association kay storya ra ang pagkontrata, wala yun siya document nga gikunitan. Bisan manggug Bisaya nga kontrata sa pag-construct sa building, pila dapat ang down payment, pila ang unsay pamaagi sa pagbayad, dili kay gikontrata gibayaran tanan, na delete ang implementation kay ang contractor construct pag other building, no? Wala giuna kay bayad naman siya sa ato ang project. Tana dapat nakalatid na sa ato ang sa pre-construction conference madiscuss na siya. So start key preparation for pre-construction conference to ensure and smooth compliance. Start to your SLP infrastructure project, prepare the following in advance. First, mga document, approve project proposals and building design. Dapat na final architectural or engineering drawings, bill of quantities or detailed of program of works. Dapat na ani siya para ma-ensure na to nga mas guided ang ato ang mo construct sa building na ang drawings o building designs o ang bill of materials, no? Kung sakto ba to basig na kulang.
contract document mo ni siya signed contract agreement or purchase order. So notice to proceed, kani siya ang notice to proceed, dili na kay nato siya gina-required, pwede siya kuan lang na nga kano sa mag-start ang pag-construct sa building the base dito sa ato ang kontrata. Permits and clearances, isa po ni siya sa mapadili sa atong building construction kay nag-constructa wala ta niagi sa proseso, walay building permit or barangay certification, no? So once bisan mangutana ta sa ato ang LGU kung need bag building permits mag-construct ni aning barangay, kumingog dili na adto mo sa barangay pangutana mag-need pa ba mig barangay certification nga mag-construct na mig start sa among project para well coordinated siya, dili madelayed tungod kay nainibabag sa ato ang pag-start sa construction. So mga reminders lang ni siya. Environmental safety permits if applicable. So since natay mga projects nga processing center o mga processing meat processing mga project nga processing, will coordinate sa DOST, DNR, Department of Agriculture o Municipal Agriculture sa atong RHU for Environmental and Safety Permit, no, to ensure nga pasado na ang atong project, even ang project site location aware sila nga magtukod taan ang project. Kay basig ma-construct na to nga mga project, mga processing projects na to, wala dahil siya mo pasarb ang yung project location, project site tungod kay wala siya sa standard, di maka-operate. Based on my experience na siya guys, mapod na ako ang failure sa implementation. Wala na ka-operate ang meat processing to siya nga project. So and I hope dili na siya mapareha sa next nato nga implementation, makorek na siya. Technical and logistical inputs, site logistics plan. Sige, ma-ensure nato na siya kung mag-construct ang project, asa day nato once mapalit na ang building materials, asa dapita ang storage ana niya, ang working areas, safety zones. So ma-ensure na nato, no, kaning pinaka-importante kaning storage gid nato kay base og wala tay kabutangan ay butang dito sa balay ni president ang ato ang building materials. Pagbutang nito 100 sacks, paggawas 90 na lang. Hindi na malikayan. Namin natuan first na siguro to quarter of this year atong mga kuan ba aggregate supply sa specific munisipyo to siya. Ang stock room kay tuwa sa balay sa tag-iya sa building. Ang problema karon pag inventory napulo ang nisulod, ang inigawas 7 na lang kabuok, so dili na siya accurate. Ano may ngana bitaw, no? So dapat natay storage area nga safety o accessible sa ato ang mga officers o sa mga storekeeper baka. Quality and safety standard, list of approved materials and workmanship specs, health and safety environment protocols, kung niagi na ta atong agi-inspect na ng atong project, ng communication protocols, reporting frequency. Ang pag-report ba sa atong project daily, weekly progress report ba siya? Or kumusta ang construction nato diya? So, unsay process, even gani sa kanang pagbayad sa atong labor, kung unsa ba mo magbayad, weekly ba mo magbayad or daily? No, medyo hago ang daily, weekly siguro. Then unsa ay pamaagi sa pagbayad kung weekly? Kinsay miingon nga kani ang kantidad nga ibayad kay based sa percentage nga nahuman o na-construct. So dapat naatay naka-coordinate sa engineering ana, no? Based sa akong experience sa construction, weekly mi magbayad, percentages based sa kontrata, but dapat na accomplishment. Kay magstorya sa foreman or sa nagkontrata nga next week unsay possible mahuman, unsay dapat kuan, kay kung dili siya mahuman dili na mo bayaran na siya. At least naka-discuss na siya, nakalatid na siya sa kontrata. Dili kay sige lang tagbayad sa contractor pero wala pay agi, no? Naharapay na itabuan na nabayaran na ang contractor pero wala pa naka-start, ana dili nato siya mautro. Lesson learned to nato siya. Contacts and escalation metrics. So kinsa may dapat kontakon para nga ma-assess nato kung sa status sa ato ang construction.
participants and roles. So ang dapat ang atong SLP officers kinsa man dapat ang unsa ilang roles diha sa atong contracting team, nabay mo construct sa atong building. Unsay roles pud ni PDO, ni LGU, ni RPMO kung naman galing taga RPMO nga mag-inspect sa mga construction project. So possible siguro basig mataga nag-time this year na siguro may spot check nga mga ipang monitor nga construction since daghan-daghan natang mga projects nga more than 200,000 o nasa 200,000 ang building construction. So during pre-construction conference atong agenda diha mag-start no. So sample lang ni siya dili siya ko atong imperfect considered basta kay na lang ang mga pinaka-importante. So ang scope, key deliveries, approved drawing specs, contract sum and payment schedule. Kani kita pinaka-importante dapat na mo'y kontrata o pilay amount sa pagkontrata kay base og mahuman ang project kay mingon din ang supply ang contractor nga kulang man ang labor. Dapat klaro na sa inyong kontrata nga specified ang schedule sa payment. Host responsible for permits, site access, logistics, safety, and reporting. Kaning paglukat sa permit before mag-construct ang kinsa may magkuha dapat naka-assign nagtao. So napoy uban nga bisa kung na-assess nga naay mga PDOs nga nagpakontrata og building, ang isa sa mga kuan dito ang isa sa mga agreement nila kay ang contractor ni nagkuha building permit o ang contractor na ang provide og POW o building design. Ipa-approve na lang nila sa PDO o sa LGU o sa SLPE. Kung pasok siya sa standard, mo tong ilang i-proceed ang construction. Okay siya, kay paspas ang pag-construct sa building, kay ilang ipakontrata og usa ka firm, construction firm. Construction schedule, so dapat na mo schedule kanus mobilization date, milestone completion date, dapat klaro siya kanus dapat mahuman o kani nga mga pitsa unsay na dapat ang mahuman. Agreed program of works or Gantt chart sa atong project. Sa mga niagi og pamana before, our taon sa ning dagway sa Gantt chart which is ang schedule sa pag-implement weekly schedule o monthly schedule. Since ang construction gagmay raman mga weekly lang ni siya, ang schedule kanus unsay mahuman ani niya. Quality safety standards, so base up materials, so communication protocol, daily or weekly reporting format, frequency kung namoy format, risk identification and mitigation, kung naman gali ting-ulan sa may other ways, whether consolidation, access, supplies, kay natin mga construction, isay madugay kay layo ang tubig, sa pod kay kuan dili dayon available ang materials. Agreed solution and contingency plan dapat makalatid na siya para mas mapadali based sa atong timeline nga provided nga 90 days lang ang implementation sa project. Dili ato buhaton nga rason nga namang construction mong more than 90 days ang atong implementation, no? And I hope mag-agree ta ana. Documentation requirements, dili log, inspection report, photo records. So kung atong president dapat pod isa sa mga task niya kanang pag-inspect sa atong project daily or pictures pod no documentation para at least aware ta nga na guided ta nga mo na ni kung mga itag report sa president masendan ta og documentation kay karon na bang panahon na nana sa messenger ang atong communication sa atong mga SLP officers labi na tong mga lagyo. So send lag report sa status na sa construction para as PTO aware ta unsay dagan sa ato ang implementation. Submission deadlines to PDO until sa RPMO. Aware ta kanus nato i-submit ng liquidation pod no. Ma-discuss na nato sa ilaha. Open forum and closing so partner siya sa atong pre-construction conference ng preparation or sa meeting. So pinaka-purpose na verify the works if work were completed per contract and approved design, confirm handover procedures, final documentation, and defect liability. Kaya naman good sa hitanong once magpa-construct ang project, dapat napot tayo kung ang atong LGU nga engineering, atong ipa-inspect sa project kung sakto ba siya based sa atong building design o nasunod ba siya. Kaya if wala nasunod, na changes o na kabaguhan, na bago sa wala na follow, dapat naman siya as-built plan nga i-provide. No?
So dapat ato nang ipa-construct before nato yan over ang final documentation ang project. Ma-check na siya. Sorry, post-construction conference na dahil siya nga part. Ang purpose niya, wala ko. Si President sa post-construction conference, once mahuman na siya, mahuman na og construct, immediate after physical completion, so i-turn over na to, before na to siya magbayad og final payment, dapat natay physical completion o project inspection kung completed na ang project. Kinsa may mo attend ang officers, PDO, contractors, engineer, LGU representative mining taga LGU nga engineers atong ma-invite para mo represent sa LGU. O kung willing pa gyud mo na taga RP mo o gusto gyud mo kuan na kuha observer. Suggestion lang na siya ng mga participants. So during post-construction conference, type of agenda, mora gyapon no, completion report, constructor certificate of completion kung completed na ang project, then kung may changes sa base sa construction, as-built drawings and material certification. So mao siya kasagaran na to. Sa mga nag-PDOs, pamana PDOs, kasagaran ginapangayuan before kung may construction as-built plan, no? Kasagaran ginapa-comply sa to kung may changes sa building design or sa may kabaguhan. Inspection and acceptance, dapat na siya. Walk through the facility against scope and specs. Dapat ma-explain sa inyo ha. Dili bitaw no kanang mahuman ang construction, ningon dayon nga human na ang project, pangayoon na dayon ang tanan bayad. Wala pa gani na-inspect sa ato ang engineering kung sakto ba siya. So dapat sa uban na gitawag nga retention. Na sila gitawag nga 10% retention. Even kung 100,000 ang grant, nagbilin sila 10,000 nga retention, ang construction is naa siya sa example ang labor ba is labor ato isgutan na. Kung ang labor is 100,000, na ito sila 10% na retention, 10,000 gibilin niya sa session as deposit, ang 90,000 mo to siya kuhaon as sweldo until 100% completed ang project. Once completed ang project, wala yung mga findings o kaya na siya i-turn over, mo na din to i-release ang retention niya 10% sa ato ang contractor. Mas okay po na nato i-apply karon kung sa atong tanaw mas feasible siya para nga ma-ensure nato ang quality sa atong project. Kaya kung dili 100% compliant or di mo masatisfy sa project, ma-forfeit man tong 10,000 nga retention which is 10% sa iyang labor. Sige. Identification of punch list items, defect or omission kung naman galing no. Sige. Defect and liability warranty. So nakaagi pod ko ani kanang dili mao versus sa program sa building design, lahi ang pagkaporma or lahi ang porma nga gibuhat which is dili siya pasado sa standard katong mga processing. Guba gyud to siya gipabakbak. So and I hope maano na nato kinsa ang liable person ana. So ang engineer o ang contractor nga mo ni contract mo bayad sa materials nga pagpuhulip ana niya no. So final documentation turnover of operation and management manual, so dili kay ni siya sa to applicable pero kabasagaran sa kalahi na sila O&M. Then warranties and spare part list sa kuan siya sa equipment siguro. So pag final documentation nato, pag once i-turn over ang project kanang 100% based sa program of works o building design nga gi-certify sa ato ang municipal engineering nga mao inahimong ato ang municipal inspector. Submission of final inspection, acceptance report, parts sa atong final documentation. Final billing and release of retention man akong giingon ganiha. Review of final invoice, retention release schedule na dayon once 100% nga nakita nato nga perfect ang construction sa atong project. SLP handover, formal transfer of keys, manual responsibility to SLP. So always man nato ginabuhat no handover sa project. But kani is dito ni siya sa inyong handover sa inyong building after gi-construct. Then diha pod
during meeting, lesson learned and feedback pwede niyo discussan unsay mga learnings ninyo through sa pag-implement sa project. So di mo mag-feedbacking, then closing and sign off dayon. Sige. So before ko naay pangutana or clarification sa atong discussion, mo to siya ang last part sa atong pre and post construction conference. Kung walay clarification, murag nangatulog na sila sa akong discussion, proceed ta sa format sa ato ang format sa ato ang business operations policy sa atong SOP. I know na ay mga pipila diri nga mga newly hired o bago pa sa ato ang program or sa implementation atong mali atong ipakita unsay dagway sa business operations policy or wasig first time pa mag-implement sa project. So natay copy sa business operations policy na mga nakalatid diri sa atong business operations policy, basahon kay Bisaya ni nato no para applicable sa atong mga association para klaro sa ilaha. Ibasahon gyud siya isa-isa, kung dili siya applicable pwede ra siya i-delete, pwede ra pod mo magdugang unsay mas applicable sa inyo ha. Mag-start siya sa introduction, pahigayon o pamatasan sa mga opisyalis o miyembro sa asosasyon. Then ang katulo pag dumala sa negosyo, diha nato kinsa day ang nauyunan nga may magdala sa negosyo, unsa iyang position. Kaya para in the future kung nata sa ang atong SOP association, mahimo na siyang maka-receive og pidag nato no. Pwede na siya nga mahimo siyang MO base nga naka-designate yung tagtao pila iyang adlaw, pila iyang sweldo nakabutang na po diha. Polisiya sa utang, sa tindahan siya applicable, pero kung di siya applicable sa inyong project, pwede ra siya i-delete, no? Pwede siya kuhan. Gibutangan na naman siya mga polisiya sa utang. Basahon lang na ninyo kay para clear sa inyong understanding. Dili lang nato ipapermahan sa ato ang mga SLP members. Pag dumala sa income sa association, kani ang pinaka-crucial kay kung nanay income ang atong association, unsaon nila pag dumala na para nga mo connect ni siya dito sa atong profit sharing plan, no, nga pagabuhaton in the future kay partner siya diha. Then pag inventaryo sa negosyo, dapat aware ang atong association kung ang project is na especially ang mga tindahan nagyud tay schedule sa pag-inventaryo kanusa o kinsa ang mag-inventaryo o unsay part unsay role sa individual during sa pag-inventaryo sa ato ang negosyo. Pag dumala sa dokumento sa asosasyon, kanipod siya unsa ka crucial nga part kay part ni siya sa pangayoon nga imove sa once ma-proceed na atong association sa usbong to civil phase para maka-receive og pidag. So pangitaon dia ang mga documents nga gi-bookkeep o sa atong SLP bookkeeper o secretary. At the same time, ang strategiya sa pag-market, pagbaligya sa ilang produkto, unsay mga pamaagi nga pagbaligya, unsaon man nga maka-benefits pod ang atong mga SLP members o ang nakabutang niya patronage refund. Kung napa mas nice nga idea, pwede niyo incorporate diri. Then consignment sa produkto sa asosasyon, pwede siya buhaton pero kung dili siya applicable, pwede siya i-delete. So klaro, kung anyong project pwede dai siya consignment, pwede kayo, no? Og aguman nga kung musupak sa balaod o mga penalty. So nabutang nga diha unsay mga possible nga penalty, i-correct lang ninyo niya kung mga Bisaya nga ipamutang diri kay possible dili ni siya applicable ang uban sa inyo nga mga pagkabisaya para mas masabtan sa atong mga beneficiary kung kaya pa na nato usa man ikinamayo o manuno kamayo nga pagka-istorya pagka dialect. Sige, pwede. So mo lang ko siya ang ha? Magjaon-jaon man Sige. ang iban. Bige. Mo to siya ang ato ang business SOP business operations policy ang gi-share. Pero kung napay ideas nga mas nice pa sa business operations policy, pwede ra pod willing ra pod ta mo accept ano. Sige, kung naay mga clarification or pangutana,
open na ta sa mga clarifications or Rodel, mga suggestions. Sir Rodel, Yes. Ate Nora, guste. kuan dong baka ng ang business operation policy actually naghatag man gid mi sa ila og guide no nga na so nag-ingon mi nga i-guide to nila pagbuhat. Ang ginabuhat lang man gud sa association is kanang every time nga kanang naa sila yung mga agreement is excuse sorry is mo ana lang sila nga ma'am naa sa among minutes ma'am ingon na so dili gyud nga katong pareha nga intact nga naa sa business operation policy which is ako makasabot ra pod ko taking into consideration nga wala sila laptop mga ba pero kay kana maingon ko nga asa man inyong palisiya sa katong kinsa ang magbantay sa kada adlaw rotation shifting sa duty so kung nga nakabutang ba sa inyong business operation policy ma'am wala ma'am pero naa sa among logbook naa sa minutes of meeting so nagunaw na pod ko nga nag-ingon ko nga ang mga inyong mga agreement isulat na papel kami na lang diri sa office ang mag-computer para ma-finalize pero honestly di mi kaapas kay tungod nga isa ra pod thankful ko sa inyo RPMO nga naay bago nga laptop. Then isa ra gyud ang laptop diri ang desktop diri gubaon. Hopefully next year makapangayo nako kay isulodaan sa proposal karon. Gustohon Okay, unta na ito. sila business operation policy pero ang ginabuhat na lang nila karon is kanang every time mo anak ko, may inyong policy nga kanang mao na inyong credit limit. Ma'am na diri sa among logbook ma'am sa minutes. So wala gid sila katong ingon nga kanang business operation policy nga intact man nandito ang ilang mga agreement sa SLPAs. Pero naningkamot ko dong nga ma-provide na ko sila. Pero di gid kapas, honestly, di kapas sa kadaghang association. Kana lang akong concern kay basin pag mag-spot check mo niya, mo ingon nga, ang gyapon ni ang gihatag na to nga business operation policy. Pero when it comes to agreement, agreed upon by all members during the meeting, nasa ilang logbook, nasa ilang minutes yun. Yan. Thank you. Sige, ti, salamat sa pag-share, ti. Okay kayo ito siya, ting, despite nga wala nila na-incorporate, wala nila yun na-establish ang ilang business operations policy, pero na-incorporate nila sa ilang minutes, okay man siya good kayo. Ang ako lang is, mabot-mabot ang time, ting, part sa kanang atong mga association, especially itong mga good standing association, pangitaan mi daw taog ka ng mga MOBs as to yun sa nila pagdumala ilang projects, sa business ana nila, no? So natay mga legal basis as to aside sa ilahang bylaws, nasa business operations policy nga ni guide sa ilaha. And I hope in the future ma-incorporate yun nila nga naagid sila ma-establish no kay para nga sa tong pag-check sa ilaha makatubag sila at the same time kung na business operations policy nga naka-print na siya kadang ma-remind bitaw sila kada mag-meeting labi na itong mga active SLPs na to nga gamiting month kung yun sila religiously gamiting monthly mag-meeting sila ilang basahon ang ilang bylaws of business operations policy o nya ni follow gud sila anak or nasa like guide ba anak at least ba dili kay isa mo gud sa mga reasons nganong nakita nato nga daghang mga failure nga SLPs kay kanang dili sila guided kay wala sila kabalo isay makalimtan pa nang nasa mga minutes na uy naman tay palisiya nga nakalatid ra diri labi ng mga tindahan malabian ang utang tungod kay wala na nakapalo sa palisiya pero kung nato siya palisiya guided sila aware sila nga diara sa mo limit so makaingon siya even siya ang kung siya ang gabantay namutay palisiya nga kanila ang limit based sa atong palisiya mo na pud siya ang mga sanction if possible so at least guided sila no then ato gyud sila i-encourage o sa uban nga mga PDOs encourage gyud nato sila nga or dili siya encourage this time di pa required na ato na siya nga ang tanan natong SOP associations nga ma-establish na gyud siya ma-establish nga business operations policy. Thank you, Sir Rodel. Sige, salamat sa tanan. Since kung napay pangutana pwede ra po diri ipang type sa to ang messages kay para mo proceed ta sa next na to nga discussion para pod nga maano na to atong time mo proceed na to na discussion si Sir Kim no legal implication of misuse and violation and the implementation of
SWD-SLP. So atong tawagon si Sir Kim Lawrence Batangoso. Sir Kim, proceed. Salamat ya. So thumbs up sa ako be sa ato kung palakpakan si Kuya Del be sa iyahang comprehensive na presentation. So at least guided yun ta ba no, and ma-remind also ta, although guided man ta labo na tong mga seasons na diri na mga PDO, no, guided man yun na sila, siguro minsan lang sa bombarded tao sa trabaho ang makalimot ta, but we cannot always take shortcuts on God. Sige, so pa thumbs up ko be, or basig dali camera ang uban diya be, basig nang laban na mo diya. So pa camera ko be ko kung naapa ba ang mga attention Grabe sa siya, mga nang laban. kaubanan sa buwan. Basig na pa nang laban ng high nagluto, nag-change og diapers sa bata, no? Nagbibuto Thumbs up ko kilikili. be. Sige, no. So, salamat kaayo sa inyong kadasig diha kung kaubanan. No? But anyway, no. So, bear with me, no. Gibot ko ni nga presentation while ga-discuss si Kuya Del. This is only kanang 12 slides lang siya, no. So, naka-realize ko that I also need to complement ang discussion ni Kuya ba sa part na to sa tagriban o sa accountability. A sort of reminder lang sa tanan, no. So, bear with me ha. I am not also a lawyer. No, so tanan ni siya out of experience research, and also kanang consultation nato with the legal field office legal section. This is just a surface knowledge, no, kay basi ang expectation ninyo is highly technical, very legal, no, di man ta mga legal luminary, so kani siya, no. So today I will be sharing the legal implication of misuse and other violations in the implementation of the Sustainable Livelihood Program. This complements the earlier discussions ni SEO on procurement and financial management, no. Ang focus ani will be on the accountability of both regular staff and contractual, COSMOA na mga kaubanan nato, and the emphasis on the provision of rules in administrative case, rules of administrative cases in civil service, no. So the RAC 2025. So at least ma-familiar lang ta and naapay surface knowledge, no, dili gid ta ingon nga mga lawyer, dili man ta mga lawyers. So at least we have a surface knowledge, no, kung unsay mga implication di ay, no. So the objectives of the discussion is we want to raise awareness, no, on legal and administrative consequences of misconduct nato sa field, no. Labo na sa mga discuss ni Kuya na mga guidelines and protocols, labo na sa procurement since involved kanang funds, and clarify accountability, no. So under civil, criminal, and administrative law, no, unsay ato mga unsay ako ang possible accountability. Introduce the RACS 2025, no, bag-o ni siya, at the guiding framework for administrative cases involving civil servants for those contractual, and for those na COSMOA ang govern sa inyo is also of course your contract, but dili pasabot na kanang COSMOA ta limited ato ang liability, dili, no, ato ang accountability based ato ang kontrata sa ahensya o based ato ang civil o criminal liability. So dili pasabot nga si contractual mas bugat siya, no, ug kuan kay contractual siya, considered employee siya ni DSWD, no, lahi siya, no, o kanang lahi lang siya balaod na mo govern sa inyo, no. So it strengthened the integrity sa programa, no, kay we always wanted na ma-institutionalize ta ba. Gusto ta ma-institutionalize ta as a program, no, like the Pantawid, for example. Syempre, pag ma-institutionalize ta, ang tenure sa mga staff nato, ang regular na budget para sa ato every year na dili basta-basta ma-cut off, no, and naagitay ka ng regular na nga proseso sa programa. However, as much as we want to be institutionalized, daghan tag mga legal, no, nga mga struggles at a program, daghan tag mga COA na mga problema nga ginaatubang. Ang isa ani is ato apong mga conduct sa ato ang staff. Next is why this matters. Na-discuss po din ni Kuya Rodel why pre and pros concerns matters, why business operations policy matters, no. So una, balikan nato, so SLP involved handling public funds, no, and any misuse, intentional or otherwise, no, sub-intentional ba siya, deliberate or wala dili mo intentional, can have serious consequences not just for the program but for the people we serve, no. Understanding our obligations and liabilities protects not only the agency but protects ourselves, no. So
balikan nato that kanang mas cool ba ang ato ang trabaho kay naatay influence no, naatay, that's why moingon sila nga kanang as simple as bawal mangutang sa association. So kung atong kuanon pwede man siya mangutang kay mabayaran naman nimo siya. However, on the legal side dili gid siya pwede. It's because we hold power and influence sa atong mga association manggod. So kana nga simple thing na mangutang ta, so sa legal nga aspeto o sa ethical na aspeto sa atong programa dili gid siya pwede kay gahold man ta influence sa ilaha. Kung lain tawo, kung dili ta manarbahoay sa programa mangutang sa ilaha, okay lang na siya, no? But karon trabahante man ta sa programa, we hold influence and power over them, no? Kay lahi gid ilahang tan-aw sa mga staff sa DSWD. Second is, ang ato ang mga violations may affect our program participants and agency reputation. Then ikatulo, all personnel, ma-regular ka, ma-contractual ka, ma-cosmoa ka, must know the limits, no? And the consequences of the action, no? And so, kana siya, no? So, I hope in the coming next year, no, kung naapabata sa programa tanan, no, I hope naatay ka ng opportunity sa atuan na mas ma-orient pa about ang mga legal implication nato sa starter year ba siguro or unahon sa nato ang mga kaubanan sa provincial management team since sila ang una mo respond sa if na mga violations sa ubot. Next is scope of accountability applies to all workers, no? Regular, permanent, contractual, COSMOA, apilta, walay excuse, no? So, kana activities covered, no? Apil ani ang fund and resource handling, immunitable, mga dili maayong nga mga practices, no? Sa pag-handle sa fund sa ubos, labo na sa pag-procurement and disbursement. Nakita nato pag-abot sa RPMO, na kompleto ang utilization document pero in actual wala dai nagbarog na association, no? So mao na reality jud na siya na nagkahitabo, no? So lisod kaayo, no? So abi mura siya kana bang form over substance, sakto ang forma, sakto ang utilization document, no? Pero in actual dito na ma-found out nato nga wala day kabarog ang association, pero kung nakabarog man siya nasirado ra dayong siya no, in a week for example na problema sa procurement sa feed, sa hog raising for example, so kana siya. Then client interaction and reporting, no? So sahay sa kadugayon nato sa field kana naka-establish na bitag relationship sa mga association to the point na mag-collude ta or collusion. So familiar mo anang collusion, no? Kana kung magsinabot-sabot, magsabot-sabot ra, no? So isa na siya sa halos dili ma-found out sa audit. Once ang mga involved persons is nagkasinabot, si PDO nagkasinabot, kang president, kang treasurer, kang secretary nagkasinabot sila, especially sa utilization document, or nagkasinabot si PDO and ang association nga dulaon ang utilization. So dili gyud na siya ma-found out sa team, no, na nag-audit ana kay nagkasinabot man sila sakto tanan sa papel, o kung i-audit nimo in actual naata raw nagbarog kay magpakita og mga evidences nga nagbarog, no, pero in fact wala gyud siya, so na collusion na hitabo pa. So kana siya. Next is mo ni ang mga legal basis pasadahan nato ha kung makakumita, but I hope dili ta makakumit, no, kay taxing kaayo na siya sa programa, no. Siyempre pag once naka-violate ka, mo mobilize og resources ang programa para imbestigahan ka, conduct fact-finding, i-validate ka, i-assess ka, and taxing na sa programa, it is a waste of resources, no. So naay nag-ingon namo si SWDO sa una ba, incompetence in government is very expensive daw, no. So kung kailan mo niya shout out sa iyaha nga si SWDO nga nag-ingon ana, no. But sakit man sa paminawon pero tinuod, no, kay kung makakumita og violation sa programa kanang immobilize sa programa sa ahensya ang iyahang resources para imbestigahan ka, i-validate, i-assess ka, tapos ang atong lawyer ma-busy pa, and it kanang it entails so much resources and time sa programa nga should have been invested or directed into its program service delivery, pero gi-focus niya sa imuha kay giimbestigahan ka, no. So kana siya, it's really a waste of kanang resources nato ba. So mga legal basis na posible nato nga
kanang posibilita ma-foul ta ani no. Una is ang Republic Act 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and Republic Act 6713 sa mga nag-take of civil service examination. Familiar ta ani nga law no, the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kana siya, that's one. Ikatulo is the revised penal code, falsification, embezzlement, malversation. So kana diha na siya mosulod. The rules of administrative cases in civil service 2025 for permanent and contractual administrative case procedure for government personnel. Commission on Audit and Department of Budget and Management circulars on financial accountability. So naapod na siya. GPPV guidelines, procurement compliance. So apil na siya. So and other things nga ma-apply sa ato na mga na ma-violate nato no. So kana lang sa I hope wala siya sa ato ang programa kay like again kapoy kaay siya no, stressing siya sa programa, taxing siya on our end no. So kana siya po. Next is so highlight lang dili man ta na mga naka-train na diri sa field office ang ato ang HR, ang ato ang lawyer, of course, the legal officer of the field office na sila ani. So I hope puhon no hamyo ko kang RPC na ma-invite nato sila for a brief orientation lang, kahit half day lang or whole day if budget and time permit no. So I hope ma-orientaan ni gamay lang no. So unsa ni about ang RAC 2025 no, applies to civil service covered personnel, permanent and contractual, with employer-employee relationship. Ang iyang mga covers na offenses is dishonesty, grave misconduct, and neglect of duty. So isa na siya. Includes, so syempre, even in RACs, nagyapoy due process, no? So recently, na-ruling ang Supreme Court on the impeachment process, no, na violate daw ang due process ni BP Sara. So even in impeachment na ay due process. So even in RACs, of course, natay due process para may balaan po nato ang side, no? So dapat ang kaniyang provincial management team ma-aware sila unsay due process di sa atong mga staff, dili kay diretsohon atong mga staff, no? Unsay mga saktong procedures and processes nga dili nato matamakan gihapon ang due process sa atong mga kaubanan. Sunod is preliminary investigation and formal charge, penalty, suspension, and so on and so on. And COSMOA, lahi ang ato mga kaubanan nato nga COSMOA, lahi ang mo-govern sa ato since considered ta as contractor or wala ta employer relationship sa ahensya. Dili ta covered by RACs, but una, of course, ang paghilabot of funds, misuse of funds is a terminable offense. Ha? Terminable offense. You can be terminated, no? Ha? Dumduman nato balik. Sunod, even though terminated ka sa programa, even though resigned ka, even though kanang terminated ka, mapakontraktual, dili pasabot na dili ta makgukod sa programa, ha? Dili pasabot nga kanang kung wala na ta sa programa, na atay mga kaubanan nga unfortunately na ay mga violations nga gihimo, no? So, maski wala na sila sa ahensya, no? Maski nag-resign na po sila, it does not kanang prevent them na pwede na to silang gukuron, no? So kana siya, then liable under civil or criminal law, disqualified from future contract. So kung kutmowa ka, naka-violate ka, nangilabot kag kwarta ni SLP, you will be disqualified for future contracts, no? Kung mag-apply ka as kutmowa with other ahensya and so on, dili naka-qualified. Okay, naaka-history of breach of contract or breach of trust, no, sa imuhang gitarbahoan, no? So next is kani siya as a summary, no, pag regular, yes, and contractual, RACs, no, civil and criminal. COSMOA, dili covered by your contract but still covered by civil and criminal liability. So kana siya. Next is common violation. Dagan ngayon na-mention si Kuya Del based sa iyang experience. No, experienceado lagi siya. Bitaw, common is fund misuse, false utilization document, no? Naay ka ng obvious yun, nag-findings ang RPMO, no? Naay mga violation sa kuan, sa mali ang resibo, outdated ang mga resibo,
kana siya obvious na siya how lahay na gina-findings ni RPMO, but what we cannot see is katong mga sakto ang liquidation or utilization document pero walay nagbarog na association or wala gyud gipalit no ang mga purchases. Well, guys, dili na naton ay katingala kay you can do halos karon pwede na nimo na mapalit no. Basig pwede na kayo mapalit og uyab na mapalit na nimo karon no even ang resibo and unsa pa diha. So kana siya guys, so di na gyud na siya ikatingalahan. Procurement anomalies, mga example ni Kuya Del, CPDO na ang namalit no sa sana all no. Pwede na dahil si PDO mamalit, no? Kay magtukod na lang tag-association nato, no? So, kulang na lang man, no? So, dapat po na hangganan ang ato ang pag-assist association. Well, siguro for those nga good ang intention, gusto na niya mapadali ang utilization, but we cannot still take shortcut manggod gihapon. The end cannot justify the means, you know? Kasabot mo ana nga na quotation, the end cannot justify the means, no? So maski unsa pa ka good ang resulta, no? Pag bad ang means or ang method na imong gigamit, dili na siya ma-justify sa resulta, no? So for example, ikaw PDO, ikaw ang namalit, wala jud kay na daw maski sentabo because ikaw lang jud ang namalit for you to expedite the utilization document, ha? Namalit ka, wala gyud na imo, nahago pa ka, no? Walay na imo. Napadali ang utilization documents ni barog ang association na sila project, no? But the end cannot justify the means, no? Ang mali gyud gihapon siya, no? Dili mo ma-justify nga itindog man ang association, wala may nadaw sa nako, wala even centavo, but still ang method no nagibuhat nato is dili ma-justify sa resulta, no? So the end cannot justify the means. Falsification or submission of fake reports. Hala, appeal dahil ni Kuya Del, no? Submission of fake reports. No? So, appeal siya ang mga reports. Accepting bribes, gifts from suppliers or participants, no? Na yung mga bribes, no? Nga ato ang ipangdawat. Kani siya, guys, ang bribes na siya sa Republic Act 3019, Corrupt Practices Act, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no? So, gawat kag bribe, nga na-influence na imong decision na noon, so kay nakadawat ka og bribe, no? So kana siya. Negligence in safekeeping of documents and cash, so kana siya po. So prevention compliance, ang gibuhat ni Kuya Del, know and follow the financial procurement protocols katong gidiscuss ni Kuya Del, no? Mag-share man na imong presentation nga, no? Yes. I-share lang na niya po. So, no, hibalo na to, follow na to kung unsa ang proseso. Sunod is practice transparency and ethics, no? Sunod, proper documentation always, no? So when in doubt, no? So nagduha-duha ta, no, mato pa sa ingon sa pharmacy, wag maghihiyang magtanong. So kung duha-duha ta, consult RPMO or legal section. For example, kung in doubt gid ta sa posible natong buhaton, then protect yourself, don't carry out unlawful instructions, no? So maski ang RPMO pa mag-instruct sa inyo hag unlawful, so di kaya kung gina ipalo kay kabalsayod mo nga illegal siya. But I highly doubt if ang RPMO is mag-instruct og mga unlawful instructions, no? So or even your PC, no? So I highly doubt pud kung mag-instruct pud sila dili maayo sa inyo, no? Sunod is key reminders, you are accountable regardless of your status, no? So kana siya RACS 2025 na due process of fairness ana. I hope maka-orient ana pohon, no, sa ato ang legal officer HR and D na CDC Dave, no. Let's build a culture of integrity sa programa and public service is a public trust, so kana lang siya. Tapos conclusion, no? So be informed, be compliant, and be responsible. So legal and administrative awareness is part of program excellence, no? So di pasabot nga taas tag IPC, IPRE rating, taas tag IPRE rating, no? It does not follow nga maayo na dahil ta, no? It's because wala ta kabalo kung unsa na means ang ato ang gibuhat sa ubos, no? So kana siya siguro. Then together let's uphold ethical public service. Then,
thank you so much. So, puhon, I hope na ay opportunity na to nga mas ma-orient pa ta, mapalawlaman pa ang ato ang discussions about legal implications sa ato ang pagpanarbaho. So, kato lang, ug daghang salamat. I'll hand the floor sa ato ang moderator and kanang lead discussant, no, si Kuya Rodel. Okay, Sir Kim, salamat kayo sa imuhang discussion. At least kuan ba na daghan mig na learn pud ato nga pwede liable pa dai ni kay Moa. Dai. Joke. Dili for purpose of sharing lang ni guys para at least kitang tanan is aware sa atong implementation o guided ta sa itong mga buhaton sa field, no? Napa ba yung mga clarifications, pangutana, since para mas kuan basig na may mingaw man? Mingaw man yan, ang labas siguro ni sila. Sir Del, na comment, anay question na sa group chat ni Sir Joe. Sige, Jojo daw yan. Dalang ha, nasa Hindi ako mawa-klaro kayo. On-site liquidation documents is submit if naa construction, if naa mag-subcontract things. Liquidation documents? Okay. Kung di siya subcontract, i-contract siguro, subcontract ba? Kontrataho na to ang building construction. Ang get-attach na to is ang katong kontrata sa pag-construct sa building o nasa sila official receipt sa pag-construct sa building. Ilang firm na official receipt nga ma-provide. Yung construction firm ilang building. Ilahang company. Walang to, ang atong i-attach nga document. Ang kontrata nila kay gibuhat siya sa construction firm. Akong nibalaan nga nagpa-construct kay si Carla Colito sa Kalaskal sa iyang mga water filling station nga building. Isa lang ka building design siya tungod kay gipa-construct naman niya tanan iyang construction. Then nasa lay official receipt ilahang kuan. Mura man katong kontrata og official receipt. Sige. Mura to, Ben. Okay. Wala nabantayan eh. Napabalain. Wala na. Sige. So, kung wala na reminders lang sa ato mga ongoing implementation and I hope ma-submit na nato atong mga liquidation, no? Kay more than na siya sa atong 90 days nga implementation. Unya, si PC Dan napadi ay. Yes, PC Dan. Good morning. Yes, PC Dan, good morning. Kani ako in relation ni sa ni feedback ko. Okay na, okay na. Okay na. Okay. Relation lang ni sa reminders ni mo nag-send sa SLP team ba ni or sa PO lang. Katong nag-isgot naman tawag kaning ano sa financial management, so included na po diri siguro ang kaning reminders na project must be completed within the approved implementation timeline 90 days. So wala gini siya ICO. Kung dili siya mulapas na gid siya og 90 days, either fund pa na bilin or savings, ma-return gini siya sa i-return gini siya sa Bureau Treasury. Magkuan lang na ni clarify lang namo ni or kanang explain okay. ba? Sige. Kung mulapas na og 90 days, Para based ma-aware ato ang ato mga sige, you. para clear
Sige, salamat kayo sa pag-brought out na Presidan. Kung wala pa sa taog 90 days implementation, delete siya automatic nga i-return to Bureau of Treasury. So kung inyong napansin, nagmimo ta nga kung pwede mag-provide og justification ang tanan since delayed ang implementation. So ever since nga ng RPC sa sir yun, nagano siya memo nga dapat before siya 1 month before end ang schedule of deadline, di ba kay mag-justify man. So, moto atong ginakuan nga, before kuan ang 90 days, mga 60 days pa lang sa implementation, mag-justify na ta nga nung reason nga nung dili ta maka-utilize sa grant. So, muna siya isa sa mga kuan nga, pwede na siya mag-justify kung lagpas na tag 90 days. At the same time, hindi na siya automatic i-return kung savings man siya or kuan kay kung nakita nato nga mas favorable pa sa atong association nga utilize ang remaining even savings or grant na siya nga wala na utilize remaining amount nga pwede pa magamit sa ilahang project, pwede nato siya i-utilize as long as related sa ilahang projects or in align sa ilang existing projects. Kung savings siya, gina-request na nato siya nung magbuhat og association's resolution nga gamito nila ang remaining amount nga nahimong savings sa ilang pag-procure sa items para nga purchase additional sa ilang capital basta kay in relation sa ilang projects. Okay ra ba? Or clear ba siya? Okay ra din. Na-clarified lang namo kay ang sa reminders man good is kuan siya ba murag wala siya other consideration or wala na clear dito kung unsa na pa day mga other consideration regarding ato na reminder. Para makuan pud sa ato mga PDOs, ako lang pong clarify. Thank you. Okay, sige, salamat kayo. So for that, since reminder siya, we are to follow sa atong guidelines. So strict reminder siya as to but in consideration, gina-consider gud nato ang utilization niya. Tana wala na ma-return to Bureau of Treasury nga funds. Tanan ma-utilize siya as long as gigamit siya sa sakto sa atong association. No? Sige. Salamat sa clarifications sa pag-clarify sa to ang mga reminders. Okay. Nakita na ako. Sige, wala na clarifications. Ang uban, mga PTOs, basig na pa clarification related to implementation sa project? Sir Rodel? Yes, te. Sir, kuan lang ni akong concern para po sa amo sa mga field staff ba. Sir, kanang mangutana lang ko ba mas or mag-suggest mas maita na Sir Rodel katong mga individual proposal bitaw sa 2025 mas maayo kung nana siya dito sa archive no kay amo nala i-download kay para before sa payout amo nang mahatag daan sa mga individual. Katong sa individual akong concern kay as per sa imong advice which is maupod ang need nga dapat naa sila hawiran nga atong approved copy sa katong proposal. Okay. Thank you. Sige, te, salamat sa pag-advise ato, te. At least na-remind po me, te. Ako pa i-check kung ma-upload na ba siya sa archives kay basig na per scanning pa po siyang individual kay pili na ko per scanning pa siya wa pa man gud balik diri ang payroll. After tumabalik ang payroll, mas-scan to siya. Sige, Thank te. you. Salamat sa idea. Okay. Nag-check ko sa archive ko diri so wala pa po dito pero basig na sayop ra ko. Thank you. Wala pa to, te. Kaya wala pa naabot ang payroll sa MOA. Pag once ma-approve na tong payroll, kuha na to, mas ka na dayon to. Thank Sige, you. salamat. Sige, sa tanan, no, sa uban nga mga PDOs, paano pud nako no nga ang tanan copy sa to ang liquidation nga submitted na sa RPMO is naka-archive na siya at the same time napud siya sa tracker. Pwede siya ma-access nato sa tracker kung tanaw nato sa 23, 24 nga implementation. Even sa 25, once submitted na siya, kung walay findings, automatic siya ma-archive, ma-scan o ma-share sa link. Pwede na ninyo ma-access na tanan. Pero kung wala pa siya na ka-share og link, possible
na siya comment or findings sa pag-review, no? So ginapacheck pa na nila ang findings kung tolerable or kaya ra ba na siya nga mopasar sa COA. Kay namagod tay mga observations sa COA nga gina-check pod, no? Kung pasado siya sa COA observation, pwede ra na to i-go nga ipa-scan. Once dili siya pasado, mo to siyang ato gyud siyang ipa-comply o ibalik sa inyo ha ang mga findings para to comply, no? Especially sa ato ang mga na construction, dili kalimtan nga kung construction ang labor bisan siyang ipakyaw, nagyapon ta ato ang payroll, no? Payroll o DTR. Kay pangitaon siya ni COA basta kay mga labor or construction or labor sa atong vegetable production, at pangitaon to ni COA ang payroll o DTR. Then sa pag-check sa kanang nga part no sa labor, always na to i-consider nga tana or kanang DTR walay diha ang mga officials or ang namerma bitaw ng payroll sa baba, president, treasurer, dapat wala siya dito sa payroll or wala pod siya sa DTR. O i-check pod nato nga ang mga perma dapat nag-coincide. Kasagan common findings na karon sa toa sa kanang basta kay labor o DTR ng mga piece ang mga kwanato diha na lahi-lahi og mga perma. May isa sa mga findings ni COA. Lahi ang perma niya sa DTR, lahi po ang perma niya sa katong ato ang payroll. Motong gipa-change na pod ni COA ang documents. Then remind na lang pod ko kung wala mga clarifications or questions sa ato ang mga official receipts, kung pwede ang official receipts kung tan-aw na to ka findings ni COA na wala na ako na nag-take note pag yun nga para pang butang og remind son basig amo na siyang i-summary. Kita I hope nga kanang official receipt nga i-provide na to dili siya lahi-lahi og perma og dili lahi-lahi og color sa ballpen. Kung ang tatak dito nga ballpen is black na siya tanan og similar na siya og perma. Kay common findings na mo kay sample is 2,000 ang gibutang pero kay pagtan-aw nimo ang space kay dako pa man gibutangan og 7 nahimong 72,000 pero lahi og perma halata kaayo. O kung kinsa man to nga PDO tana dili nang utrohon, no? Kay for basic kuan kay nakita halata mo gud kayo gyud siya. So kung amo pa tong ego sa COA possible nga ma-findings na punta motong tana sample raman to tan-aw na to na siya. Then namagoy nag-submit pod og kanang official receipt nga ang color sa pizza green ay di siya blue ang ballpen, black ang amount, ang ni perma pag yun kay green. O di ba tulo ka color sa ballpen, so meaning lahi-lahi nga tao ang nagsulat sa official receipt. Kanang tana dapat uniform lang og uniform ang penmanship og ang color sa ballpen nga mo reflect sa atong official receipt. Mao man kay simple ra man gid kay atong procurement. Tapos dili kalimtan nga kanang mga kuan ba resolutions or kanang endorsement bitaw sa pag-withdraw kana pod isahay kay walay copying or nagi-attach nga resolution or endorsement pero dili siya approve. Tana ang i-attach is katunang approve, no? Nga kuan endorsement ni perma si PDO na receive na jud siya. Dili kay katong igor ni perma si PDO walay receive sa bangko ng mga endorsement. Kana raman siguro mga ginagmay nga mga findings, kasagaran findings kay official receipt man. Ang pinaka-reminders nako sa official receipt kung consumer store ang project, di man gid nato malikayan ang consumer store kay katong taas pahaba nga papel nga gikan sa like kung sige sano mag-issue ato, wala dayon mangayo ta og official receipt sa customer service nila. Then at the same time, dili nato ihatag sa ila ang atong copy nga katong taas. Ingnon nato kung pwede i-photocopy kay mo gamito nato pag inventory, which is naman sila mga dapat ana kay na naman sila i-copy ana dito sa cash register. So klaro tana no nga dapat ma-attach nato tong pinakahaba pod nga kuan kay mo findings ni COA sa last na ay no na yung mga pipila ka PDOs nga gipangayon ana gipangayog official receipt og katong items nga na-enumerate based atong official receipt. Especially ang items nato is more than 50,000 and above. Gipangayuan ato ni COA og enumeration. Mao itong uban gipa-required nato nga
kung dili gyud kaya ton kay wala na ma-retrieve tong taas kayo nga document kay aga tong taas nga papel nga gi-issue sa machine is delivery receipt na lang basta kay ma-itemize to siya dito kung total amount atong based sa official receipt. So clear na, klaro sa ato sa next nga submission sa liquidation, and I hope gagmay na lang taog kanang findings ana. Sige. Starting karon nga bulan, mag-submit na tag final submission kay si Kuwa ang 2025 nga implementation, monthly na siya mangayo og liquidation report mo nang nagahulat mi sa inyo submission kay nag-base na po siya sa guidelines nga monthly na siya mangayo og liquidation sa toa. So, and I hope wala tay ma-findings ana no. So, salamat sa inyong pag-plaster sa mga document no, ug salamat po sa inyong pag-submit on time. So, wala naman siguro clarification since mag-11 pang lunch na dayon ta. Kung wala na yung taas, no? Magpa-open na lang ko sa camera. Thank you sa tanan nga nag-join sa atong activities. Wala na ko nakita si RPC naka-join. Basig na busy to siya karon tungod kay holiday. Nag-jogging pa daw. Ay, wala, gikapoy gid to kay 42 kilometers iyang iga. Natulog pa to karon. Pamaol pa iyang result karon adlaw. So, ano si RPC? Wala. Namilo dahil sa iyang jersey. Nagpahilot. But anyway, so Sige. Sige, open sa itong camera. Sige, mag-start na sa page 1. Page 1, no? Padala. Then, kuan po, gamay nga mga reminders sa tanang video. I know nga, kuan, no? Nangita mo yung greener pasture. Pila sa ito, possible naman yun mo mahal sa Pantawid. Mag-project turnover na, mag-interfacing turnover ka sa itong mga pieces, ha? O i-turnover po ang property or ang equipment na gi-issue sa inyo dito sa ito ang mga provincial coordinator. Before sa day nga mag-end ta. Like example, kung mag-end mo August 15, so by August 15, i-turnover na po ang property. Dili bit-biton sa inyo, ha? No? And I hope na clear na sa ito ang tanan. Kaya marag, na naman siguro ni Gawas, daghan ba? Tanan ba na-hire? So, kato lang guys, reminder kay Basig, gupuron mo ni RPC sa kanang sa Pantawid, so lahi ra bagid kaayo si DC Cruslay, ano. So I hope dili maabot sa punto na inana kay si RPC and the program as a whole is a very supportive man in your great factor. So I hope also dili ma-jeopardize ang operation sa programa or ma-jeopardize man siya, pero at least kanang maka-gracefully exit gid ta, no, kay nangita man sa greener pasture. So I hope dili na maabot sa punto nga RPC needs to file a complaint, no, sa inyo pandi si Crisleya kay tungod wala mo gracefully nag-exit sa programa. Actually, we have 9 sa buong bayan na possibly na i-elevate ni RPC kay DC or DC to DC ang intervention. And I hope dili ta maabot ana ka punto, no, kay basig magresulta na sa inyong termination sa programa kay ato ang balikan, dili man mo regular gahapon kung Pantawid, pero even regular na programa. So kana lang supported kaayo si RPC, no, kung napasalamat kay RPC nga very supportive sa greener pasture ninyo, pero I hope dili po nato abusuhon, ha. So grateful exit po ta. So sa mga mahal, congratulations and take heed sa mga instructions si Rodel regarding sa inyong turnover. Willing rami mo perma sa inyong clearance, basta na i-page sa ref. Bribery man dahil na po. Sige, maorat ako ya. Sige, salamat sa tanan og mayong
happy weekend na dayon. Sorry. Marami pang weekend ko yan, no? Holiday, mag-go-boy. Ganahan ko. Ginaw kayo. Mamulit Happy na dahil Monday, everyone. Happy Monday, happy holiday sa butukan. Wala tayong picture yan. Nagpicture na po ba Oo, yan? sige, bye. Bye. Kahit, dito ko na nga, sorry.